po, magandang araw mga minamahal natin mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay nagagalak na muli kayong makasama sa araw na ito. Tayo po ngayon ay nasa ikasampu na pong topic, mga panuntunan ng tunggalian. At bago po natin ito pag-usapan, atin po munang babanggitin ang mga pangalan ito na nagpahayag ng kanilang comment. Si Ruben Remiendo ng Pugo La Union, Edwin Peras, Freddy Di Mailig ng Babangunan Oriental Mindoro, Shell Team ng Europe, Dante Subito, si Jeremias Biloso, Sabang Pulilio Quezon, Michael Opresio, Ginubatan, si Jer Toscano, Rafario, Leo Ibora, Iloilo, Marian Olpina ng Mangkasay, Miles Orpia ng San Miguel, Bulacan, Aris Pap, Aida Almasco ng Pasig, Rico Garland, Ronel Castillo, Ruben Balquin, Bern Ronda, Francesca Sosa, Romeo Tejada, Belinda Reyes, Kaadlawon JP, Aldo De Leon, Ricky Pancruelda, Leonardo Pedriquela ng Lipad Adventist Academy. Magandang araw po. Ernelito Lura ng Matnog, Junisa Salakan ng Bakagong, Sikat Palawan, Betty Luces, Pasig Central, Dan Didi ng Jordan, Andres Baberanya, Dilasag Aurora, Jeremias Corpus, Cecilia Baal, Bromel Encina, Susan Narito ng Maramba, Maria Bacan, Mirna Medina, Marcela Kidian, Joey Squick ng Binyan Laguna, Reyes Polinoeo ng Daet, Gloglo, Sharon Divera, Mary Jane Tornilla ng Baclaran SDA Church, Tudor Francisco, Roel Tabu-Tabu, Lea Santos, Roger Reforma, Meli Vergara, Roger Toquero, Nisitas Estubo ng Guago, Pampanga, Emilio de la Cruz ng Hillview, Lucero Soblatin, Yodig Abinido. Yung pong mga hindi nagpadala ng mga pangalan na alam naman namin kayo ay nanonood, magandang araw po sa inyong lahat. Nais din po namin ipabatid ang aming kasiyahan sapagkat kami po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po sa Angono Adventist Church sa pamamagitan po ni Mrs. May Barnedo. Kami po ay bibisita sa inyong church ngayong pong March 8, magkita-kita po tayo dyan. At ganoon din po ang mga iba pang mga churches na ginagamit itong ating programa na siyang pinaka-lesson review nila. Magandang araw po sa inyo. Hindi na po namin kayo mababanggit isa-isa. Ang amin lamang po ay ang pagsasaad o pagpapahatid sa inyo ng aming katuwaan at kasiyahan sapagkat kayo po ay kasama naming nag-aaral ng ating lesson review na ito. At kagaya po ng ating nabanggit, tayo po ay nasa ikasampung topic na, mga panuntunan ng tunggalian, at tayo po ay hihingi mo ng muli ng tulong ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat, muli po kaming tumatawag sa inyong pangalan, lalo na po sa araw na ito na kami muling mag-aaral ng inyong salita. Kayo po nawa ang muling magkasama sa amin. Buksan po muli ang aming mga puso't isipan. Amin po itong maunawaan. At patuloy po itong magamit namin sa aming patuloy rin paglilingkod sa inyo. Pagpatawad po ang aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay ating pong makikita sa 1 John 3:8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Sa 1 King 18:19-40 ay ating pong makikita ang matinding tunggalian ng mabuti at masama. Bakit nga ba napakabigat ng kasalanang sumamba o pagsamba sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat ito ay higit sa mga larawan ng mga kathang isip ng mga pagano o ateista. Ito ay isang tuwirang pagsamba sa mga demonyo. Kanilang inihahain sa mga demonyo na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila nakikilala.
Sa mga bagong Diyos na nakalilitaw pa lamang na hindi kayo natatakutan ng inyong mga magulang. Deuteronomy 32:17. Dagdag pa ni Apostol Pablo, subalit sinasabi ko na ang bagay na inihahain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Kung ganon, sa likod ng mga huwad na Diyos ng mga bansa ay ang nagbabalat kayong mga anghel ng kadiliman, kaya't napakahalaga na pag-aralan nating mabuti ang mga bagay na ito. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, paano ipinahayag sa Biblia kung paano nangyayari ang malaking tunggalian? Number 2, paano inilalarawan ng kapangyarihan at gawain ng dragon, ang matandang ahas? Number 3, paano makakatulong sa atin ang karanasan ni Job upang maunawaan ang lawak, ang bigat ng malaking tunggalian? Number 4, paano mawawakasan ang pansamantalang paghahari ng kasamaan sa sanlibutan ito? At number 5, ano ang magiging hadlang o pumipigil upang ang Diyos ay magawa ang kanyang naisin sa atin? Balikan po natin ang question number 1, paano ipinahayag sa Biblia kung paano nangyayari ang malaking tunggalian. Magandang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw ng mga kapatid. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at titingnan nga po natin ano ba ang tunggalian at paano ito nagaganap sa buhay ng tao. Tingnan po natin sa Daniel 10, talatang 12 hanggang 21. Ano ang sinasabi? Nang magkagayon, sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng araw na iyong ilagak ng iyong puso na makaunawa ay at magpakababa sa harap ng iyong Diyos, ang iyong mga salita ay dininig at ako'y naparito, alang-alang sa iyong mga salita. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persia ay nakipagpunyagi sa akin na 21 araw, ngunit narito si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe. Dumating upang tulungan ako at ako'y natira doon nakasama ang mga hari sa Persia. Ngayon naparita ako upang ipatalas sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw, sapagkat ang pangitain ay ukol sa maraming mga araw pa, at ng kanyang masalita sa akin ang ayon sa mga salitang ito ay aking itunong ang aking mukha sa lupa at ako'y napipi. At narito isang gaya ng kahawig ng mga anak ng mga tao ay humingi po ng aking mga labi. Nang magkagayo, ibinuka ko ang aking bibig at ako'y nagsalita at nagsabi sa kanya, tumayo sa harap ko, O Panginoon ko, dahil sa pangitain ay nagbalik sa akin ang aking mga kapanglawan at hindi na natili sa akin ang lakas. Sapagkat paanong makikipag-usap ang lingkod nitong aking Panginoon sa Panginoon kong ito, sapagkat tungkol sa akin ay biglang nawalan ako ng lakas, ni may naiwan mang hininga sa akin. Nang magkagayoy, hinipo uli ako roon ng isa na kamukha ng tao at kanyang pinalakas ako. At kanyang sinabi, O taong minamahal na mainam, huwag kang matakot, kapayapaan ang sumaiyo, magpakalakas ka, oo magpakalakas ka. At nang siya'y magsalita sa akin, ako'y lumakas at nagsabi, magsalita ang aking Panginoon sapagkat iyong pinalakas ako. Nang magkagayoy, sinabi niya, talastas mo baga kung bakit ako'y naparito sa iyo at ngayon babalik ako upang makipaglaban sa prinsipe sa Persia? At pagka ako'y lumabas, narito ang prinsipe sa Grecia ay darating. Ngunit aking sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan, at walang sino mang tutulong sa akin laban sa mga ito, kundi si Miguel na inyong prinsipe. So, maliwanag po narito ang sinasabi, ang anghel ng Panginoon ay naroon upang magpahayag ng mga bagay-bagay sa haring si Ciro. Datapwat, ito'y nakikipagpunyagi sa kanya sapagkat mayroon namang ibang espiritu na nakikipaglaban at nagbumubulong kay Ciro ng iba namang bagay na marapat na gawin. Kaya nga't kinakailangang tumulong ang wika dyan si Miguel na siya ang prinsipe na walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay tumulong sa anghel na isinugo ng Diyos upang hikayatin ito si Ciro. Alam po ninyo, hindi maaaring gumamit ang Diyos o ang kanyang mga anghel ng dahas o puwersa ng lakas upang pilitin na gawin ni Ciro ang marapat na kanyang gawin. Ito'y gumagawa lamang sa isipan at nagpapahayag ng mga marapat na gawin.
datapwat ito ay maaaring salansangin o maaaring pigilin, maaaring tanggihan ng tao. Kaya sinisikap ng ating Panginoong Diyos na gumawang makapangyarihan para sa ikabubuti ng lahat ng kanyang mga anak. Datapwat katulad po ng ating patuloy na napapag-aralan, mayroon pong malaking tunggalian, mayroong espiritu na nakikilaban at patuloy na sumasalangsang sa gawain ng kapangyarihan ng Diyos. Okay, at ngayon po naman sa ating pangalawang katanungan, paano ilalarawan ng kapangyarihan at gawain ng dragon ang matandang ahas? So, titingnan po natin sa Apokalipsis 13:1 hanggang 8, ano po ba ang sinasabi? At siya ay tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay may 10 diadema at sa kanilang mga ulo ay ang mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga uso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan at ikamamatay at ang kanyang sugat ay ikamatay ay gumaling at ang buong lupa ay nanggilala sa hayop. At sila ay nagsisamba sa dragon sapagkat ibigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nagsisamba sa hayop na nagsasabi sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malaking bagay at mga kapusungan at binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. At binakaniya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo gayon din naman ang mga nananahan sa langit. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisamba sa kanya ng kanyang pangalan na hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. So dito po ay ipinapakita na ang dragon na walang iba kundi si Satanas, ibinigay ang kanyang kapangyarihan doon sa sinisimboluhan ng isang hayop dito sa Apokalipsis. Ibig sabihin, si Satanas ay gumagawa sa pamamagitan ng mga kapangyarihan ng tao sa lupang ito. Kaya napakahalaga po na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, titingnan natin mabuti na ang ating ginagawa ay naaayon sa salita ng Diyos. Sapagkat kung ang ating aasahan ay ang batas ng sanlibutan, pakatatandaan, ang dragon ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan at ng kapamahalaan upang umusig, upang pumatay, upang magturo ng mga kapusungan. Ito po ang katotohanan. Kaya bawat aral na hindi ayon sa banal na kasulatan, ito ang wika ay nagmumula sa dragon. Ito ang dahilan kung bakit yung mga sumasamba sa mga larawan ay sinasabing sumasamba sa dyablo. Bakit po? Sapagkat ang dyablo ang nagturo ng mga bagay na ito. Sapagkat maliwanag po sa kautusan ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng larawan upang inyong paglikuran, upang inyong sambahin. Bakit po? Ang paggawa niyon ay nagmumula sa karunungan ng dragon. So tatanda po, ang dragon, si Satanas, gumagawa sa pamamagitan ng mga makapangyarihan. Subalit, pagkatatandaan po, pangsamantala ang kanilang pagtatagumpay. Opo, sila'y magtatagumpay sa umpisa na para bagang kanila na ang buong mundo, datapot darating at darating ang araw na wawakasan ng Panginoon ang kanilang paghari, ang kanilang pamamahala. At ang Kristo, ang anak ng Diyos, siya nang mamamahala sa buong universe. Okay, at ngayon naman po sa ating pangatlong katanungan, paano makatutulong sa atin ang karanasan ni Job upang maunawaan ang lawak at bigat ng malaking tunggalian? So ating pong titingnan, ano ba ang sinasabi sa karanasan ni Job? Tingnan po natin sa aklat na isinulat na ang pangalan ay Job,
sa Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 17. Ano po ang sinasabi? Anong nangyayari? May isang lalaki sa lupain ng Uz ng pangalan ay Job, at ang lalaki niyon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. At may pinanganganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa, 3,000 kamilyo at 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae, isang totoong malaking sambahayan na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silangan. At ang kanyang mga anak ay nagsiyao, nagsipagdao sa kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kanyang kaarawan. At sila ay nangagsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. At nangyari ng makaraan ng mga kaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo ay pinapagbanal sila. At bumangon maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon na magsisiharap sa Panginoon na si Satanas, ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayon sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at pagmamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyubang pinansin ang aking lingkod na si Job sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayon sumagot si Satanas sa Panginoon, nagsabi, natatakot ba nang walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari dumami sa lupain. Ngunit, pagbuhatan mo siya ng iyong kamay, ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan, siya lamang ang huwag mong pagbubuhatan ng iyong kamay. Sa gayon lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. So dito po makita po natin una, ang tunggalian ay pansansinukob. Hindi lang dito sa ating sanglibutan, buong universe ang tunggalian ito, sapagkat nang nagtitipon ang mga anak ng Diyos, si Satanas ay naparoon din upang irepresenta ang ating sanlibutan. At sinabi ng Panginoon, napansin mo ba si Job na aking lingkod? Siya ay tapat, walang kagaya sa kanya. Datapwat sinabi ni Satanas, nagtatapat ba si Job nang walang kadahilanan? Narito, iyo siyang iniingatan. Subalit, hipuin mo siya, ang kanyang mga tinatangkilik, at susumpain kanya sa mukhaan. So ito yung controversy na pinagtatalunan sa universe, kung ang katuwiran ba ni Job ay dahilan sa siya'y matuwid nga o dahilan sa pinoprotektahan lang siya ng Diyos. Subalit makikita po natin sa kasaysayan ito na si Job ay naging tapat sa kabila ng lahat ng mga ginawa sa kanya ni Satanas. Subalit una atin pong patatandaan ang controversy, ang tunggalian, pansansinukob. Pangalawa, nariyan ang Diyos upang mag-ingat sa kanyang mga anak sa mga nagtitiwala sa kanya. Datapwat mayroong isang kaaway na gustong patunayan na tayo ay mga pike, kaya kanyang gagawin ang lahat upang ating itakwil ang Diyos. Datapwat tatandaan, may katapusan din ang kanyang mga akusasyon na ito. Tingnan po natin sa Job 2:1 hanggang 7 ang sinasabi. Nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon ng sabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pamamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job,
sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na tatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, at siya namamalagi sa kanyang pagtatamat, bagamat ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. At si Satanas ay sumagot sa kanya at nagsabi, balat, kung balat, oo, lahat ng tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ang iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito siya ay nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Sa gayon umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. At kumuha siya ng isang bibinga na palayok upang ipakayod ang langib at siya'y naupo sa mga abo. So makita po ninyo kung gaano katindi ang akusasyon ni Satanas. At ipinahintulot naman ng Panginoon na patunayan yung kanyang mga akusasyon. Kung tama nga ba? Dahil makikita po natin na siya'y nabigo sapagkat si Job ay nanatiling tapat. Ito po yung sinasabi sa Apokalipsis 12 na dahilan sa ang mga lingkod ng Diyos hindi natakot ng kanilang buhay, na sila'y patuloy na nagpatotoo na wala na ng puwang si Satanas sa kalangitan. Datapot ang malungkot, siya ay narito upang patuloy na tayo ay linlangin, patuloy na tayo ay dayain, at patuloy na gawin ang kanyang mga nais na gawin upang tayo ay magtampo at itakwil natin ang Diyos. Sa gayon, tayo ay mapapahamak na kasama niya. Datapot pagkatatanda po sa kasaysayan o karanasan nito ni Job, makikita po natin na ang kapalit ng mga sakripisyo na kanyang ginawa dahilan sa kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos ay pinalitan ng higit at higit pa sa mga nawala sa kanya. At ito po ang pangako ng Panginoon, darating ang araw, kanyang wawakasan ang kasamaan, papahirin niya ang lahat ng kahirapan, papawiin niya ang mga pagluha at ang mga kahirapan, mga kamatayan, at tayo'y tataang kasama niya magpasa walang hanggan. So tayo po yung manindigan sa kabila ng mga pagsubok sapagkat tunay si Satanas ginagawa ang lahat upang tayo ay ilayo sa Diyos. At ngayon po sa pang-apat na katanungan, papaano mawawakasan ang pansamantalang paghahari ng kasamaan sa sanlibutan ito? Ayan, titingnan po natin sa Juan 12:31. Ano po ba ang sinasabi? Ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin. Ayan, sabi, ngayon, bakit siya palalayasin? Tingnan po natin sa 14:30 ng Juan. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutan, siya'y walang anuman sa akin. Yan, siya sabi po na wala siyang kapangyarihan na sa Panginoon, dinaig na siya ng Panginoon. Tingnan pa natin sa Kapitulo 16, talatang 11, ano ang sinasabi? Tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Ayan, yung prinsipo ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Paano siyang nahatulan? Matapos na si Kristo ay mamatay para sa atin, nakita ng buong universe kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano katapat ang Diyos, at kung gaano makatuwiran ang ating Panginoong Diyos. So, una sa lahat, naging maliwanag na sa buong universe na si Satanas sinungaling, na si Satanas siya ang ugat ng lahat ng kahirapan, ng kasakitan. Siya ang gumagawa ng mga maling turo at aral na siyang ikinapapahamak ng napakarami. Ngayon, titingnan po natin kung paano sinasabi sa 2 Korinto, talatang 4, Kapitulo 4, talatang 4, ano po ang sinasabi? Na binulag ng Diyos ang sanlibutan ito ng mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayan. So yun pong mga hindi nananampalataya sa mga turo at aral ng Panginoon ay nagiging bulag.
Hindi nila nakikita yung kanilang dinaraanan, hindi nila alam kung ano yung kanilang ginagawa, hindi nila alam na ang kanilang sinusunod na pala ay walang iba kung hindi si Satanas. Tingnan po natin sa Lucas 4:6. At sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapahamahalaan ito at ang kalwalhati nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Ayan. So, dito po makita natin na si Satanas ay ginagawa niya yung lahat ng mga tukso at pandaraya sa ating Panginoong Jesucristo. Datapwat siya hindi nagtagumpay. So, dito po nakita po ng buong universe na ang ating Panginoon ay naging tapat, naging matuwid, pinatay, ipinahamak, kaya naging maliwanag sa buong universe na ang Diyos ay pag-ibig. At ito po ang kinakailangang mangyari sa atin. Makilala natin na ang Diyos ay pag-ibig at walang ibang hinahangad kung hindi ang ating kaligtasan, ang ating kabutihan, ang ating pagtatagumpay. Yan po ang ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kinakailangang maging maliwanag yan upang mawakasan ang paghahari ni Satanas sa ating mga personal na pamumuhay. At ngayon naman po sa ating pong panghuling katanungan, number 5, ano ang nagiging hadlang o pumipigil upang ang Diyos ay magawa ang kanyang naisin sa atin? Alright, tingnan po natin dyan sa Marcos 6:5. Ano ang sinasabi? At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang may sakit at pinagaling siya. Ayan. Dahilan po sa kawalan ng pananampalataya, hindi makagawa ang Diyos ng marapat na kanyang gawain para sa atin. Sapagkat una po, napag-aralan natin na hindi ang Diyos maaaring mamilit ng kanyang kagustuhan. Kinakailangang magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po napakahalaga na ating ipangaral yung karakter ng Diyos. Ano po? Sa ating pong iglesia, kapag tayo'y nagtuturo, kapag tayo'y nagsisermon, kapag tayo'y lumalabas at tayo'y sumasaksi, kinakailangang sumaksi tayo sa kabutihan, sa pag-ibig, sa kapangyarihan, at sa mga panukala ng Diyos para sa atin. Malimit po kasi ang ating itinataas ay yung mga set of doctrines. Ano po? Dahil po tatandaan, ang importante, pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Kaya mahalaga na atin pong ituturo yung karakter, yung kapangyarihan, yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang katuwiran. Ito ang dapat na ating ituturo at ipapangaral upang ang tao ay magkaroon ng pananampalataya. Sapagkat maliwanag po at sinasabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya, hindi po sinabing ang hindi sumusunod, kundi ang hindi sumasampalataya. Sapagkat kapag ang tao ay may pananampalataya, natural yan ay susunod. Datapot kung walang pananampalataya, kahit anong gawin mo, hindi susunod. Subalit, mayroon din naman na sumusunod, hindi dahilan sa pananampalataya, kung hindi sa pagkatakot na sila ay maimpyerno. At hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Hindi niya ibig na tayo'y naglilingkod sa Kanya dahilan sa takot. Ang ibig niya, tayo'y naglilingkod sa Kanya sapagkat tayo'y umiibig, nananampalataya sa Kanya. Tingnan pa po natin sa Kapitulo 9, talatang 29 ng Marcos. Ano siya sabi? At sinabi niya sa kanila, ang ganito ay hindi mapalalabas ng anuman maliban sa pamamagitan ng panalangin. So, maliwanag po, kailangan talaga natin panalangin upang lumalim din yung ating pananampalataya. Sapagkat ang Diyos hindi makagagawa kung wala tayong pananampalataya. Kaya maliban sa pag-aaral sa karakter ng Diyos, kinakailangan tayo'y laging manalangin na tayo'y magkaroon ng ibayong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito na mas makakapagpaliwanag
ng ating pinag-aralan. Number 1, ang Diyos ginagawa ang lahat ng pag-iingat, paggabay na hindi nilalabag ang ating kalayaan pumili. Number 2, si Satanas ay naghahari sa pamamagitan ng taong kanyang hinahikayat, magsalita ng mga salitang laban sa salita ng Diyos. Number 3, ang pagsubok ay pinahihintulot ng Diyos upang maging maliwanag sa lahat na ang Diyos ay matuwid, di tulad ng sinasabi ni Satanas at ang ating pananampalataya ay tunay. Number 4, upang wakasan ang kasinungalingan ni Satanas. Ipinakita ng Diyos ang sukdulan ng kanyang pag-ibig, ang mamamatay para sa ating katubusan. At number 5, pananampalataya at pag-ibig sa Diyos ang tanging hinihintay ng Diyos upang mawakasanan niya ang kasamaan. So mga minamahal, sana po muling nakatulong sa atin ang ating pag-aaral na ito. Tayo po isama-samang manalangin. O Ama po namin banal, maraming salamat po sapagkat ikaw ay umiibig ng gayon na lamang sa lahat ng iyong mga nilikha, na ibig mo kami ay tulungan, kami iligtas, at iyong nais na wakasan ang kasamaan at kahirapan sa sanglibutan ito. O ang banal, tulungan po nawa kami ng banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, na maging bukal sa aming loob ang pagsunod sa iyong mga kautusan, sa iyong mga palatuntunan, palibasang aming nauunawa ng lahat ng ito ay dahilan sa iyong pag-ibig at dahilan sa ang nais mo kami ay mapabuti at magkaroon ng kapayapaan, kasaganan at ng kaligtasan. Pagpatawad po ang mga pagkukulang pagkakasalanan namin, lalo tigit kapag kami nawawala ng tiwala o kami nagtatanong o nagdududa sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Nawa mong banal, patuloy na palaguin kami sa pananampalataya, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So buhay ng mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay sumating sama-sama hanggang po sa susunod na linggo tayo sama-sama mag-aral ang pagpapala ng Diyos, kamta natin sama-sama. God bless po.